Ngayon, may iniharap ang Iran kay Donald Trump. Nagbigay ang Iran ng ultimatum kay Donald Trump habang sa publiko ay inakusahan siya ng mga monarkiya ng Persian Gulf ng pagsisinungaling. At si Trump mismo ay naghayag na muling magsisimula ang digmaan ngayong Biyernes, Mayo 22, timiyak ni Trump na halos nagkasundo na sila ng Tehran. Kagabi, sinabi ng presidente ng Estados Unidos na di umano'y pinagpaliban niya ang planong pag-atake militar sa Iran na dapat sanay ngayong Mayo 19. At di umanay siya mismo ay gustong-gusto ng umatake. Ngunit ang mga lider ng mga bansa sa Persian Gulf, lalo na ang Qatar at Saudi Arabia, ay tumawag sa kanya at nagmakaawa na huwag atakihin ang Iran. Samantala, naglatag din ang Iran ng listahan ng mga hinihingi kay Donald Trump para tapusin ang digmaan. Sa bawat pagkakataon, lalong humihigpit ang mga kahilingan. Ngayon, hinihiling ng Iran ang kompensasyon sa pinsala, pagkilala sa pagkatalo ng Estados Unidos sa digmaan, at ganap na pag-alis ng mga tropang Amerikano sa rehiyon. Ngunit mananatili ang programang nuklear. Sa ganitong sitwasyon, sinabi ng mga kinatawan ng pamahalaan ng mga monarkiya sa Persian Gulf na wala talaga silang hininging kahit ano kay Donald Trump. Sa totoo lang, nitong mga araw na ito ay hindi sila nakipag-ugnayan sa kanya, kaya kakaiba ang pahayag ni Trump na may hiningi sila sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ni Trump na, oo, may pag-atake sa Iran, posible ngayong Biyernes. Ako si Alexi Pichi at pag-usapan natin ng sama-sama ang paksang ito. Pero sa simula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. At bago tayo magsimula, sandali lang ng inyong atensyon dahil ang episode na ito ay inilalabas sa tulong ng platformang Preply. Ito ay isang Ukrainian na online platform para sa pagtuturo ng banyagang wika na may 100,000 guro at 70 wika. Ito ay perpekto para sa inyo na. Halimbawa, nasa emigrasyon, nag-aaral ng Aleman, Ingles, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo, na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Kaya sa description ng video na ito ay may link na kapag pinindot ninyo, agad ninyong makukuha ang 50% diskwento mula sa YouTube channel na Alexei Pichi. Ngayon, punta na tayo sa episode. Sige, ngayon ay pag-usapan natin ang lahat ng sunod-sunod at magsisimula na ako. Umpisahan natin sa pinakahuling pahayag na talaga namang ikinagulat ko. Ngayon, sinabi ni Donald Trump na may digmaan sa Iran. Malapit na itong maging sobrang popular. Ibig sabihin, sinabi ni Trump na ang mga Amerikano ay mga tanga, hindi lang talaga nila naiintindihan. Hindi nila sinusuportahan ang digmaan sa Iran dahil lang hindi nila alam kung para saan ito ginagawa. Sabi niya, sinasabi nilang hindi popular ang digmaan, pero para sa akin, sobrang popular ito. Nakikipagdigma tayo para hindi magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran na maaari nilang gamitin para wasakin halimbawa ang Los Angeles. Kung ipapaliwanag lang natin ito sa mga tao, pero wala akong oras para ipaliwanag ito dahil ako ang namumuno sa digmaang ito. Ibig sabihin, naiintindihan mo ba kung ano ang nasa pahayag na ito? Sabi niya, ay naku, itong mga Amerikano kailangan pang ipaliwanag dahil hindi nila maintindihan, ibig sabihin, bobo sila. Sinasabi nilang hindi ito popular at hindi nila ito naiintindihan, pero para sa akin, popular ito at wala akong pakialam kung hindi nila ito naiintindihan. Ako ang namumuno sa digmaan at hindi ko iniinda ang sinasabi ng iba. Sabi pa niya, ako ang namumuno sa digmaang ito. Paalala lang, wala na siyang karapatan sa batas ng Amerika na mamuno sa digmaan. Ayon sa kanya, natapos na ang digmaan noong unang Mayo matapos ang 60 araw ng operasyong militar na walang pahintulot ng Kongreso. Pagkatapos, di na siya dapat gumamit ng salitang digmaan. Pero sa Amerika, parang may nabago yata. At ngayon, ang presidente ng Amerika ay parang wala nang pakialam sa lahat ng batas. Wala siyang pakialam sa mga Amerikano. Sinasabi pa niya na wala siyang pakialam sa kalagayan ng kanilang pananalapi. Katulad ng sinabi niya kamakailan, sabi niya, hindi ako nababahala dyan. Hindi lang nila maintindihan. Hindi maintindihan ng kawan na to kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Sabi ng lahat, hindi ito popular, pero para sa akin, sikat talaga ito. Kapag narinig nila na may kinalaman ito sa mga sandatang nuklear, mga sandatang kayang burahin ang Los Angeles, kayang burahin ang malalaking lungsod ng napakabilis. Kapag narinig nila yon, alam mo, kapag ipinapaliwanag nila, sasabihin ko sa iyo, kapag ipinapaliwanag namin sa mga tao, wala talaga akong sapat na oras para ipaliwanag sa kanila. Sobrang abala ako sa paggawa nito. Pag naintindihan nila, tingin ko, magiging popular ito. Kahit popular o hindi, kailangan ko itong gawin. Ng Estados Unidos na maaaring atakihin ng Estados Unidos ang Iran ngayong Biyernes, Mayo 22. Sabi niya, syempre, umaasa ako na magtatagumpay tayo. Sa tingin ko, popular ito na umatake. Pero balikan natin ang mas maaga. Sabihin na nating mga nauna niyang pahayag.
Sinabi ni Trump na nagmungkahi siya ng planadong pag-atake militar sa Iran na dapat sanay mangyayari ngayong araw, Mayo 11. Ayon kay Donald Trump, siya raw ay pinakiusapan, maging nagmakawa pa nga sila na huwag ituloy ang pag-atake sa Iran. Ang emir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tagapagmanang prinsipe at punong ministro ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman Al Saud at pangulo ng United Arab Emirates na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tandaan ang lahat ng pangalan dahil mahalaga ito. Sunod, babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Lumapit sa akin ang mga lider at humiling na ipagpaliban ang planadong pag-atake bukas laban sa Islamikong Republika ng Iran. Bilang paggalang ko sa mga nabanggit na leader, nagbigay ako ng utos kay Ministro ng Depensa Pete Hegseth sa tagapangulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng Sandatahang Lakas General Daniel Kane at sa Sandatahang Lakas ng Estados Unidos na hindi natin isasagawa ang nakatakdang pag-atake bukas laban sa Iran. Ngunit nagbigay din ako ng utos sa kanila na maging handa sa isang malawakang opensiba laban sa Iran anumang oras kung walang mararating na katanggap-tanggap na kasunduan. Pagkatapos nito, agad inihayag ni Trump na may seryosong negosasyon na isinasagawa. Ayon sa kanya, naniniwala ang mga leader ng Persian Gulf na magkakaroon ng kasunduang tatanggapin ng Estados Unidos mga bansa sa gitnang silangan at maging sa labas nito. Ayon kay Trump, kasama sa kasunduan ang pagbabawal ng nuklear na arma sa Iran. Dagdag pa niya, kung hindi matuloy ang kasunduan, maghanda na kayo gaya ng sabi ng mga Ukranyano. Kung walang kasunduan ngayon, gaya ng sabi sa Ukranyano, maghanda na kayo. Doon siguradong magsasagawa ang Estados Unidos ng malawakang opensiba laban sa Iran. Pero maniwala kayo, sa pagkakataong ito, hindi raw nababluff si Trump. Noon, nangyari na. Pero ngayon, siguradong hindi na. Bilang tugon, opisyal na inilatag ng Iran ang kanilang mga kondisyon para sa pakikipagpayapaan sa Estados Unidos ng Amerika. Mahaba ang listahan. Saklaw ng Iran ang lahat mula sanksyon hanggang pag-alis ng tropang Amerikano. Kasama sa bagong alok ng kapayapaan ng Tehran, ang tigil putukan sa lahat ng front kabilang ang Lebanon, pag-alis ng tropang Amerikano malapit sa Iran, at pagbabayad ng reparasyon. Para sa pinsalang dulot ng labanan ng US at Israel laban sa Iran, na sa esensya ay pag-amin ng pagkatalo ng US, sinabi ni Qasem Garibababdi, ang pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, na hinahangad din ng Iran ang pagtanggal ng mga sanksyon, pag-unblock ng mga nakapirming ari-arian at pagtigil ng blokadang pandagat ng US. Kung sinusubaybayan mo ang balita, siguro napansin mo na ang mga kondisyon ng Iran ay halos walang pinagkaiba sa dati. Tinawag ni Trump na kalokohan at hindi katanggap-tanggap ang mga mungkahi ng Tehran noong nakalaang linggo. Binago lang nila ng kaunti ang mga kondisyon, pero sa totoo lang, pareho pa rin. Sinasabi ngayon ni Trump na malapit na silang magkasundo dahil daw nagbigay ng konsesyon ang Iran, pero hindi naman talaga nagbigay ng konsesyon ang Iran. At dito may problema. Ang tawag sa problemang ito ay programang nuklear. Ayon sa datos ng Iranian agency na FARS, tumatanggi ang Washington na magbigay ng anumang kompensasyon para sa pinsalang idinulot sa Tehran. Plano ng Estados Unidos na ilabas mula Iran ang 400 kilo ng pinagyamang uranium at payagan lang ang pagpapatakbo ng isang kompleks ng pasilidad nuklear dito. Bukod pa rito, hindi pumapayag ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump na i-unblock kahit 25% ng mga na-freeze na assets ng Iran at direktang inuugnay ang pagtigil ng digmaan sa takbo ng negosasyon. Ayon sa mga autoridad ng Iran, sinusubukan ng Estados Unidos na makamit ang layuning hindi nila nakuha ng digmaan sa pamamagitan ng mga kondisyong ito. Ipinapaiwatig din nila na mananatili pa rin ang banta na agresyon mula sa Estados Unidos at Israel kahit na matupad ang mga hinihinhing kondisyon. Iniulat ng ahensyang Mehr na suportado ng mga autoridad ng Iran ang pagkakaipit sa negosasyon. Ngayon, ito ang pinakamahalaga. Noong Mayo 12, nang mailatala ang 5 punto ng Iran, binigyang diin ng mismong FARS na hindi babalik ang Tehran sa negosasyon sa Estados Unidos hanggat hindi natutupad ang 5 kondisyon ng Iran. Para sa mga autoridad ng Iran, ang kanilang mga kahilingan ay pinakamababang hakbang lang para mapalakas ang tiwala. Simula noon, hindi talaga nagbago ang posisyon ng Iran. Samantalang si Donald Trump naman ay minsan ay nag-aanunsyo ng pag-atake, minsan ay sinasabi niyang maayos ang pag-uusap kaya kinansela niya ang pag-atake, at minsan pa ay dinadagdag niyang may nagudyok daw sa kanya tungkol sa isang bagay. Narito na ang pinakakawili-wiling bahagi. Ang pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump
tungkol sa desisyon niyang ipagpaliban ang pag-ataking militar na inihayag na ang target ay nasa Iran na ginawa matapos ang apela ng mga lider ng mga bansang Arabo sa Persian Gulf. Lumabas na. Sa banayad na pananalita, masasabi nating pinalabis at kung magiging tapat tayo, kasinungalingan ito. Tinawagan ng Wall Street Journal ang mga opisina ng mga lider sa gitnang silangan na binanggit ni Trump. At sa mga opisina na ito, hindi inasahan, diplomatikong at mahinaong sinabi na hindi nila kinordina ang ganitong inisyatiba at hindi sila lumapit sa Washington para humiling ng pagpapaliban ng posibleng operasyong militar. Higit pa rito, sa lahat ng tatlong bansa, sa Qatar, Saudi Arabia at Emirates, sinabi nila na wala talaga silang alam tungkol sa pag-iral ng mga partikular na plano ng Estados Unidos na magsagawa ng pag-atake sa Iran sa tinukoy na panahon, pati na rin sa anumang mga kahilingan na may kaugnayan sa pagpapaliban ng ganitong mga aksyon. Lahat ng pinag-uusapan natin, nalaman lang nila mula sa media at sa post ni Donald Trump kung saan iginiit niya na lahat ng leader ng Persian Gulf ay tumawag sa kanya at talagang nagmamakaawa. Pakiusap, Donnie, ipagpaliban mo ang pag-atake na yan sa Iran. Sa opisina ng mga leader, tanong nila, ano bang sinasabi ninyo? Walang tumawag kaninuman, ni hindi nga namin alam na balak niyang umatake. May bagong petsa na, sabi ni Trump. Sa Mayo, 22, siguradong aatake tayo kung walang kasunduan. Ewan ko, pwede na sigurong tumaya. Aatake ba o hindi aatake? Dito ako maglalagay ng tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.